Arlene, yes. Tayo naman po sa mga kabataan, ang mensahe po natin, wag sana pakampante ang Vice Presidente na porket sinusuko na niya na makakuha ng confidential funds, ay tatahimik na ang taong bayan. Tinatakasan lang niya ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginamit ang confidential funds. So ito mga kabanat, no? Medyo maburyaot na naman dito. Ito pa rin, alam naman natin itong hindi pa rin makontento. Nagtagumpay na sila kay Vice President Sara Duterte sa confidential pero hindi pa rin makatulog. Gusto pa rin nila, sabi niya, dapat daw ipaliwanag pa rin ni Vice President Sara Duterte kung paano ginamit ang 125 million. Kung paano daw ginastos, kung saan ginastos. Wow, ibang klase ito mga kabanat. Sa panoorin nito. Talaga itong mga confidential funds sa mga national agencies at iba pang mga ahensya na hindi naman kailangan ng confidential funds. At kami ay ipagpapatuloy pa rin namin hanggang sa last minute or last seconds ng bicameral committee itong paglaban against sa confidential funds. At isa pa rin hindi dahil isa pa rin sa naging nagtulak siguro sa naging desisyon ng Vice President na ayawan na itong confidential funds ay dahil nagiging unpopular na yung kanyang stand dito sa confidential funds. At nakita naman niya maging ang kanyang mga kaalyado dito sa Kongreso ay talagang sumali na rin doon sa desisyon para i-abolish sa ahensya niya at sa ibang mga ahensya itong confidential funds. So patuloy pa rin tayo hinihimok natin ang ating mga mamamayan, nabantayan pa rin natin ang budget hanggang sa BICAM, hanggang sa mapirmahan ni President Marcos Jr. Yan. Next naman po, Kong Arlene. Yes, oo. Yung kay Vice President Sara's recent statement na ang Office of the President will no longer pursue their proposed confidential funds is just an attempt to save face. So saving face lang po ito. Hindi nito maaapula yung galit ng taong bayan sa confidential funds na matagal nang vulnerable sa korupsyon. Kasi matagal naman na natin itong tinatanong inaalam. Kaya ngayon lang po naging malaki na usapin ito kasi nakikita na, nalalaman na ng taong bayan, napakalaki pala nitong pondo na ito na nilalagay sa hindi natin alam kung saan. Tama po yun, sagutin muna kung paano at saan ginamit yung illegal na 125 million confidential funds niya noong 2022. Huwag niyang takasan ang taong bayan. Bukod dito, kahapon po kasi nandun din ako sa Senate, I was a witness doon sa nagaganap na pagdinig sa pondo sa budget ng 2024 sa Senado. In fact, kasama po sa hinahamon natin ang Senate din. Very particular naman po kasi na nakipag-usap tayo doon. Very particular and very concrete yung mga alternatives and solutions na pwede nating sabihin kung saan dapat ilagay yung confidential and intelligence funds. Kung i-abolish nila yon, yung mga pondo na yon ay dapat ilagay sa social services, sinasabi natin. Yung health, yung agriculture, yung pagpapataas ng sahod at pagpapaganda ng kalagayan ng mga manggagawa, doon dapat. Very concrete. Kahit po sa education, very concrete. Sinasabi natin doon, dapat ilagay sa hiring of teachers, dapat ilagay sa pangangailangan ng schools, classrooms. Yun yung mga very basic na kailangan tugunan natin. So, hinahamon din natin, syempre, ang Office of the President at iba pang ahensya, kasi ito ay mga pawang mga ahensya na walang mandato na magkaroon ng confidential at intelligence funds. Huwag kupoin ang pera ng taong bayan na dapat inilalaan sa batayang serbisyo. At
final call, dapat i-abolish ang confidential funds, ibigay ang budget para sa ating mga mamamayan. Yeah, Thank thank you. you, Carlene. Yes. Tayo naman po sa mga kabataan, ang mensahe po natin, wag sana pakampante ang Vice Presidente na porket sinusuko na niya ang na makakuha ng confidential funds, ay tatahimik na ang taong bayan. Tinatakasan lang niya ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginamit ang confidential funds. Sumasadsad na rin ang ratings niya at baka ayaw lang niya na mag-isa ulit sa Senado. A truly peaceful and strong country can be built on truth. Napakayabang itong si Raul magsalita, mga kabanat. Pero lumalabas na yung pagiging summa cum laude niya ay parang walang kwenta eh. Alam niyo kung bakit? Alam mo naman na sinasabi confidential intelligence fund, no? Confidential nga yung mga ano na yon, yung paggagamitan na yon. Bakit mo alamin? Doon ko humingi sa COA. Na-audit nyo ng COA, nga lang, alam naman natin yung ang taong paglalabasan ng mga dokumento na yan ay limitado. Hindi naman pwede na isambulat mo sa taong bayan eh. Hindi naman pwede isasambulat mo sa media kung saan mo ginamit. Anong klaseng confidential yan kung ipapakita mo yung kung saan mo ginamit? Ano bang klaseng tanong yan? Diba, mga kabanat? Sapat na siguro kung tutulan yung confidential fund, tutulan nyo. Pero hindi yung sasabihin na gusto mong malaman, no? Sabi ni Raul, porkit daw sabi niya, no, porkit daw si Sara Duterte ay sinuko na yung confidential kasi si Sara Duterte talagang tinigilan niya na kasi hindi talaga siya manalo-nalo dahil dahil naman yung alam naman ni Vice President Sara Duterte yung nasa Kongreso ay talagang parang ayaw sa kanya, no, yung ang leadership, kaya nga nagtagumpay itong Makabayan Black na harangin itong confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At sabi nga ni Vice President, i-giveaway ko na yan, wala na ako yan, hindi na ako maghahangad yan, ang confidential na yan, bahala na ang gobyerno kung paano nila protektahan itong lumalaganap na anong ginagawa ng mga makakaliwang grupo ng pangre-recruit, kung ano-ano pang mga chichiborichi, bahala na yan dyan. Pero yung alamin mo kung saan ginamit, ipapaliwanag kung paano ginamit, medyo foul ata yan, mga kabanat. Parang yun, alam naman natin, kung sa totoo lang, importante sana yan, ipaliwanag. Pero, isaalang-alang mo kasi nakalagay sa confidential eh. Di ba? Hindi talaga pwede eh. Hindi talaga pwede sabihin sa madla yan o sa buong Pilipinas na yung confidential ginamit namin sa ganito, ginamit namin sa paano naging confidential yan? Anong klaseng utak na eh? Summa cum laude ka, di ba? Parang ang labo na pagka summa cum laude mo, baka naging summa cum laude lang ito sa pangungopia, hindi kaya? Hindi kaya pinaboran lang ito ng kanilang professor? Siguro, mga kabanat. Kasi kung talagang summa cum laude ka, dapat malawak yung isip mo eh. Yung utak mo dapat maging malawak dapat eh. Hindi yung summa cum laude din tawag sa'yo, pero itong mga kasimple-simpleng mga bagay parang hindi mo naintindihan. Kung tinutulan man ninyo yung confidential pa ni Vice President Sara Duterte, karapatan nyo yan. Ngayon, nagtagumpay kayo, good news sa inyo dahil nagtagumpay kayo, naharangin yan. Pero yung hindi pa kayo titigil. Sabi niya kasi akala niyo may nahimik yung taong bayan. Ang problema kasi sa mga tao na ito, ginagamit yung taong bayan. Na tila akala nila ay sinusuportahan sila ng taong bayan. Hindi naman eh. Ilang tao lang naman yung sumusuporta sa kanila. Kapwa lang naman nila maingay sa kalye, mga kabanat, yung sumusuporta sa kanila. Yun ang problema. Ginagamit nila ang taong bayan, yung sa totoo lang, ilan lang naman talaga silang maiingay. Pero ginagamit nila ang taong bayan. At saka nagtagumpay na sila, dapat makontento na kayo na tagumpay, pero hindi. Gusto pa nila malaman. At saka tinatarget pa rin nila yung si President Bongbong Marcos, yung confidential na dapat lahat. Hindi lang si Vice President Sara Duterte yung target ng mga taong ito, kundi pati si President Bongbong Marcos, yung confidential fund. At itong si Raul, no? Talagang si Raul talaga, mga kabanat. Nakakalungkot, no? Summa cum laude na ito. Pero paano naging summa cum laude ito, mga kabanat? Yun ang malaking question talaga. Paano?
Kung ganito mag-isip itang taong ito, paano naging summa cum laude ito? Imagine mo, sasabihin ka sekreto, ano? Secret nga eh. Paano mo sasabihin kung secret? Secret nga. 'Di ba? Paano mo matatawag na secret kung bisto mo? Masasabi mo bang sekreto 'yan kung sasabihin ko sa iyo? Masasabi mo pa yung masasabi pa ba natin na 'yan ay intelligent? Kung sasabihin ko sa iyo, masasabi ko pa ba yung budget na ibinigay sa akin intelligence fund kung sasabihin ko sa iyo kung saan ginamit, kung paano ko gagamitin? Parang tanga lang ako, 'di ba, no? No? Bigyan mo ako ng intelligence fund, tapos lahat ng gagawin ko sasabihin ko sa madla. Oh, anong klaseng intelligent 'yan? Summa cum laude ito, pero iwan ko.